Tatlong magkakahiwalay na sunog ang sumiklab sa Maynila at Quezon City sa nakalipas na 24 oras. Sa isa sa mga sunog sa Quezon City, napalikas ang mga residente sa kalapit na kondo. Saksi, si James Agustin. Nagangalit na apoy ang sumiklab sa residential area sa Barangay 218 Tondo, Manila pasado alas 5 ng hapon. Batay sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa isang bahay sa Antipolo Street. May sakit pa kaming dalawang mag-asawa. Tapos, yung bahay namin, nasunog pa. Tapos, yung konti kong kabuhayan na tindahan, wala pa. Saan kami pupunta ngayon? Pasado alas 7 na ideklarang under control ng sunog. Wala namang napaulatan na damay sa Meralco Substation na malapit lang sa nasunog na residential area. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Kagabi, sumiklab din ang sunog sa Tandansora, Quezon City. Mabilis kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Nakarinig kami ng sigawan, then binuksan ko yung bintana, malaki na yung apoy. Nasa tapat na po ng bahay namin talaga, kaya bumaba na po talaga ako. Kaming lahat bumaba na. 5 ang sugatan, kabilang ang isang lalaki na nakagat ng aso sa binti. Nasa 18 bayang nasunog at 24 na pamilya ang apektado. Ang involved po dito ay isang 2-story residential informal settler. Ang origin of fire po natin ay ground floor sa bedroom ng nasabing bahay. Sa Quezon City ring, commercial building naman ang nasunog sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard pasado alas 6 ng umaga. Napalikas din ang mga residente sa katabing kondo. Sobrang mausok, masakit sa ilong. Isang nasugatan at 2 nahirapang huminga, kabilang ng isang fire volunteer. Ang isang pusa sinubukan ding i-resuscitate ng bumbero. Mahigit 17 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na inaalam pa ang sanhi. Windmill naman ang nasunog sa Burgos, Ilocos Norte. Tanaw hanggang kabilang bayan ang nasunog na istruktura. Hindi nagtagal at nawala rin ang apoy. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.